Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DepEd pinabulaan ang magkakaroon ng grade 13 sa school year 2025 to 2026. Coin deposit machines ititigil na sa Hunyo. Pasapote ni dating presidential spokesperson Roque, pinapakansela ng DOJ. PBBM, ipinagputos ang courtesy resignation sa mga opisyal ng gobyerno. Emerson Obiena, nauwi ang gintong medalya sa World Masters Games 2025. At Pinoy actors Dolly De Leon at Jonjon Briones, kabilang sa cast ng Avatar The Last Airbender. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, pinabulaanan ng Department of Education o DepEd ang kumakalat na impormasyong magkakaroon ng grade 13 sa susunod na school year. Ayon sa DepEd, peke at walang katotohanan ng nasabing impormasyon. Paalala ng DepEd sa publiko maging mapanuri sa mga insidente ng misinformation at disinformation. Mangyaring bumase lamang sa opisyal na website at social media account ng DepEd para sa lehitimong mga impormasyon. Ilang araw makaraang idaos ang National and Local Elections 2025 ay opisyal nang iprinuklama ng Commission on Elections ang mga nanalong senador nitong nagdaang Sabado, May 17 na magsisilbi sa pagsisimula ng 20th Congress. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Makaraang matapos ng Commission on Elections o COMELEC ang canvassing ng 175 certificates of canvass 3 araw matapos ang national and local elections noong May 12, ay opisyal nang iprinoklama nitong May 17 ang 12 nanalong senador. Ang proklamasyon ay ginanap sa Manila Hotel Tent City kung saan kasabay ng makasaysayang tagumpay na ito ay ang pinakamataas na naitalang bilang ng mga botante sa kasaysayan ng midterm polls na may 82.20%. Sa naging talumpati ng mga bagong halal na senador, makikita ang pagiging emosyonal ni Senator-elect Camille Villar habang tila nakalimutang banggitin naman ni Senator Amy Marcos ang kaniyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa naman ay kanyang inialay ang pagkapanalo para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa kustudiya na ng International Criminal Court sa The Hague bunsod ng kasong crimes against humanity. Samantala, hindi naman nakadalo si Senator Kiko Pangilinan dahil sa pagdalo nito sa graduation ng kaniyang anak na babaeng si Frankie sa US. Habang lubos naman ang pasasalamat at galak ng ilang mga nagwaging senador sa suporta at pagtitiwalang ibinigay ng mga Pilipinong botante sa kanila, gaya ni na Senator Erwin Tulfo, Ping Lacson, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Bam Aquino, Bongo, Lito Lapid at Tito Soto. Ilan naman sa mga magkakapatid na magsisilbing senador ngayong 20th Congress ay sina Senator Erwin Tulfo at Rafi Tulfo, Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano, Camille Villar at Mark Villar, at Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Bunsod na mabilis na pagproseso sa resulta ng eleksyon ay historic din ang early proclamation ng mga nanalong senador dahil ito ay naganap wala pang 1 linggo makaraang idaos ang midterm polls. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na ulat matapos iprinoklama ang mga nanalong party list matapos ang 2025 NLE, kasabay naman ito ang pagsususpinde ng COMELEC sa 2 partido bunsod ng kasong kinahaharap ng mga ito. Ang detalye tunghayan sa ulat.
Iprenoklama ng Commission on Elections o COMELEC ang 52 sa 54 na nanalong party list group sa ginanap na seremonya noong May 19. Ang mga party list na ito ay kabuuang pupuno sa 63 sektor na pwesto para sa 20th Congress. Nangunguna sa mga nakakuha ng 3 pwesto ang Akbayan, Duterte Youth at Tingog Party List. Kasama rin sa mga may tig-2 pwesto ang 4Ps, Axis at Ako Bicol. Samantala, hindi sinama sa proklamasyon ang Duterte Youth at Bagong Henerasyon o BH Party List dahil sa mga nakabingbing kaso. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi ito nangangahulugang natalo ang dalawang grupo. Anya, mas makatarungan na resolbahin muna ang mga kasong isinampa laban sa kanila bago sila opisyal na maiproklama. Base sa bilang ng boto, may 3 pwesto sana ang Duterte Youth at 1 pwesto naman ang BH Party List sa mababang kapulungan. Paglilinaw naman ng COMELEC na posible pa ring maiproklama ang mga ito bago ang June 30 kapag naresolba na ang mga kaso. Gamit ang kanilang formula kung saan isinasagawa ang 2 rounds ng seat allocation batay sa porsyento ng boto ng bawat party list. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, mahilig ba kayong mag-deposit ng mga barya? Kung oo, bad news po dahil pansamantalang ihihinto na muna ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pag-operate ng mga coin deposit machine sa Maynila. Ititigil na muna ang operasyon ng coin deposit machine simula June 17. Ito ay upang pag-aralan kung paano pagandahin ang sirkulasyon ng barya at ang pagpapatupad ng currency exchange service. Sumatotal, mayroong 25 coin deposit machine na nakatalaga sa iba't ibang mall sa Maynila. Ayon sa Philippine Orthopedic Center o POC, overspeeding ang pangunahing sanhi ng pinakaseryosong injuries mula sa mga aksidente sa kalsada. Dagdag pa ni POC Medical Center Chief Dr. Jose Pujalte Jr., pedestrians ang kadalasang biktima rito. Noong nakaraang taon, nakapagsilbi ang POC ng nasa 134,000 patients kung saan karamihan dito ay biktima ng road crashes o aksidente gaya ng drivers, pasahero at pedestrians. Dahil dito, nangangailangan umano na matrain ng maayos ang mga emergency medicine technicians. Umani naman ang samut-saring reaksyon mula sa netizens ang mga litrato na nagpapakita ng kasalukuyang estado ng nakakalbong ilang bahagi ng Sierra Madre sa Isabela. Makikita na malaki na ang nasirang kagubatan sa Sierra Madre na itinuturing na pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Ayon sa alkalde ng Dinapigue, pagmimina ang dahilan ng nakakalbong kagubatan. Depensa pa, may 25 years umanong kontrata ang Dinapigue Mining Corporation at lehitimo raw umano ang kanilang operasyon sa Sierra Madre. Mayroon din daw umano silang permit mula sa Mines and Geosciences Bureau. Ang Sierra Madre ay kilalang natural barrier ng Luzon laban sa mga bagyo na namumuo sa Pacific Ocean at mayaman ito sa mga endemic plant. Samantala, ipapakansela ng Department of Justice ang pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque matapos lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Matatandaang naglabas ang Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Roque, Cassandra Ong at iba pang sangkot sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay pa rin ito ng iligal na operasyon ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kasalukuyang humihiling ng asylum si Roque sa the Netherlands para mapigilan ang pag-aresto sa kanya ng mga otoridad. Susunod sa News Force. Dagdag 16,000 DepEd positions, kulang pa rin ayon sa isang grupo.
DICT hinimok ang content creators na makipag-ugnayan kasunod ng scam hub sa Cebu. Motorcycle rider vlogger na sangkot sa road rage sa Zambales, sinuspinde na ang lisensya. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Focus.